Hello mga kadinghi! Tara, mamiesta tayo sa Barangay Osmeña. Dito tayo dumaan sa Barangay Bangon Hanging Bridge. Tagalog lang ako ngayon ha, para maraming mas makaintindi. Itong Bangon Hanging Bridge, ito ang nagdudugtong para makatawid mula Bangon at Osmeña ng mga residente papunta dito sa Farm to Market Road dito sa Riverside Region. So itong Bangon Bridge ay pangalawang beses na itong itinayo dahil ang unang version talaga, ang unang itinayo dito ay nasira ng bagyong Nona. Nagkapilipilipit yung sa gitna kasi sa sobrang hangin, sa sobrang lakas ng bagyong Nona. Tapos itinayo ulit, buti nga at nagawa ulit kasi ito talaga yung means ng tao para makatawid papunta sa Farm to Market Road. Pwede rin naman silang dumaan dyan sa may basud ba yung tawag dyan, yung mga motor nila. Kasi mababaw lang naman pag ganitong tagtuyo o tag-init pa ang panahon. Mababaw lang dyan at pwedeng makatawid ang mga motor o mga chariot o tricycle. Ayan o, diba? So kalahati lang ng ilog ang may tubig. Yung kalahati buhangin na. Tapos, medyo nakakalula lang. Para kang lasing na dumadaan dyan. Hindi ka pa nakakainom pero para ka nang lasing. So, ito ay, anong oras ba to? Pasado 3:00 kasi may gusto kaming puntahan na binyagan. Siyempre, pang may binyagan, may kainan. Tapos, siyempre, fiesta. So, all in one na yung kasiyahan. Tapos, pag dating mo dyan sa dulo, matatanaw mo yung Bangon Elementary School at overlooking ang kanilang mga tanim dyan. O di ba yung kanilang gulayan o napakasagana ng kanilang tanim at napaka-healthy pa. Ayan, hello mga kids, may mga bata pang hello. So, dyan bababa na kami sa hagdan para makasakay ng habal-habal o scooter. Ang pamasahe nga pala dyan ay 50 pesos ang isang trip. Dalawa na kayong magkakasya dyan. Pero kung mga bata ang sasakay, mga 3. Pero still, 50 pesos lang ang bayad. Tapos, o diba, taas talaga ng hagdan. Eto na kami, dumaan na kami dito sa concrete na daan mula Bangon papuntang Osmeña. So, malaking tulong din ito kasi dati-rati maputik itong daan na to. Pero ngayon, dire-diretso na lang. Kaya lang, dapat magdahan-dahan ang mga nagmumotor dahil hindi pwedeng mabilis. O tingnan mo, medyo alanganin pa yung daan ng magkasabay na papunta at pabalik. Pero dito sa bandang ito, hindi pa to sementado. Pero sana naman, baka naman, LGU, patulong naman, na matapos na itong daan na to at maging sementado na hanggang Osmeña. O, diba? Tapos, hindi naman nakakatakot dito kahit gabi. Kasi marami din nagsisidaanan dito. Yun na lang, tuwing fiesta. Pero pag mga ordinaryong araw lang, syempre dapat may dala-dala kang flashlight. O kaya naman ay solar, no? Hindi naman matagal ang biyahe mula Bangon papunta dito sa Osmeña. Siguro mga 10 to 15 minutes lang, no? Kung hindi traffic. Tapos, o diba, marami silang pinagkukunan dito ng tubig o iba-ibang pwesto. O yan, meron dyan. Kasi sagana sila sa bukal. Or, sabi nila dito ay burabod. Tapos, bisperas pa lang ito, may kahit walang sayawan ay maingay ang barangay. Marami nang nagtatawanan, marami nang nag-uusap-usap, marami nagkikwentuhan. Tapos, syempre, mga bisita, ganon, nagbabanding-banding na. Tapos, ang oras nga pala dito ng posisyon ay 4:00. May misa pa kasi pag bisperas ng hapon. Tapos sa kapistahan din, meron din silang misa pa mga 7:00 ng umaga, kinabukasan. So itong petsang to ay June 20, araw ng Sabado.
So, andito na kami sa may chapel nila at ang kanilang patrono or patron saint ay ang Senior San Roque. So, wala pa namang masyadong tao kasi nandun pa yung pari nagbe-blessing ng bahay. Pero may napansin ako dito, sabi daw nila ay miraculous well o bukal na milagroso. Kaya nagpatulong ako kay ate na mapuntahan namin. Pinadaan pa kami, naliligo dyan sa daan, no? Hindi ko lang sinali kasi syempre, baka tayo pagalitan. Ayan o, kitang-kita dito yung bukal na ito. Sa likod lang ito ng simbahan. Marami nang pupunta dito mga dayo para kumuha ng tubig o kaya naman ay magugas lang ng paa nila or magilamos or sa kanilang katawan ba, ihugas nila para mawala yung mga sakit nila. Kahit nga lagnat nakakagamot daw to. Tapos, meron nga nagkwento na meron daw siyang, yung kasama namin, meron siyang lagnat. Tapos, ito yung nakagaling sa kanya. Yung iba iniinom nila ito. Pero, nung napansin ko, sabi ko, depende na rin siguro sa pananampalataya nila. No? Tapos, talaga siya, unlimited supply. Hindi talaga siya nawawala ng agos. Kasi nga bukal. Andito lang yan, banda sa likod ng simbahan nila. Yan diba? Abot tanaw pa rito. Tapos dadaan lang dyan sa gilid. Tapos dito na, makakarating ka na dito sa milagrosong bukal. Tapos, timing naman na, kararating naman ng nagpuprosesyon. Yun na lang walang banda. Tapos, ayan yung hermano, hindi ko lang masyadong na-focus. Tapos yung karosa nila, ayan si Senior San Roque. Ayan na po si Father. Dahil magsisimula na po ang misa bago ang binyagan. Yan, tumawa pa nga yung sakristan sa akin. Tapos, yan, inilalapag na nila yung karosa. Tapos, medyo mainit nga lang kasi anong oras ba to? 3:00 pasado. Ako naman yun, sobrang init talaga. Yan, buti na lang at maya-maya ay nagpa-andar na ng electric fan. Okay naman yung hangin. Hindi naman masyadong mainit na. Tapos, ang dami mga bata nga dyan Medyo uneasy na, meron nga umiiyak dyan Buti na lang at napatahan. Siguro naiinitan. Pero dito sa bintanang ginalalagyan ko, abot tanaw ko pa rin ang bukal ng milagrosong bukal. Tapos diyan pala sila kumukuha ng kanilang mga gamit sa kanilang bahay na tubig. Tapos tapos na rin yung misa, nagbibindita na. At kami naman ay naghanda na para mamiesta, syempre. Pero pagkatapos ng misa, sinabi ni Father na may binyagan. Tapos gabi na kami nakauwi, mga mag-aalas 8 na. At nakita ko dito sa taas ng hanging bridge na marami palang mga motor, siklo na tumatawid sa may basod o sa buhangin. Yung kaninang nakita nyo, doon pala sila tumatawid para makapunta ng Osmeña. Ang dilim dito sa may tulay, nakakatakot. Dahil ang lalayo ng mailaw, Tapos, kahit hindi ka lasing talaga, mararamdaman mong parang lasing kasi magalaw yung bridge. Ayan, so, buti nila maraming dumadaan. Tapos, eto na, nakatawid na ako. Salamat!